ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga higala, may ngadlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo, Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, kamusta mong tanan? Okay, pabat. Kita mga higala. Friday karon mga higala, no? Karon Friday mga higala. No, relax at mga katambayan, no? Siyempre, it's the weekend, no? So, dili kita maghisgot o ka ng mga ubangan, mga makastress kayo nga. Ano, pero kamusta inyong lugar karon, no? Magkaroon ba medyo ulan-ulan ba no? So, medyo ulan-ulan mga higala, tawagan ni, amping-amping tano. Ting ulan naman karong panahon na mga higala. So, ingat-ingat lang tanaw. So, atong di kito kalimtan mga higala, no? Dapat kada buntag atuagin ng, di ginato na kaginumduman perminti mga higala, no? To nang hinumduman perminti kada buntag na dala na tagpayong, no? Whatever it is mga higala, no? O sa man kung init actually daghan man ang purpose sa payong, no? Pero ako ang purpose na ko nga magdala ko para sa ulan, dili para sa init, no? Kaya wala man ko nag-skincare. Ay nako, bitaw mga bad karon, mga bata karon ba no, kay skincare na pero bitaw di lang pud kinato na i-condemn ng mga bata nga nag-skincare karon, no? Kay so una naga-try pud ba yata na, no? Kay permanent mo na to makita karon sa una kay sa TV lang, no? O di lang kita ma-highlight kay wala dili pa kayo uso ang social media to, no? Especially during high school. Ang katong sa high school ko nagsugod ang katong sa Friendster. Friendster, mora. Igor ka mag-post nila ka ng mga pick-up. Pwede ka mag-post ng pictures. Pwede ka katong adlaw gid ba no nga parehas karon na kada selfie, selfie. Pag selfie nimo, post na in social media, ATM. At the moment, no? Tapos mo daday mo
comment din, Ijbul. I-J-B-O-L o Ijbul. Kagalingon ang mga millennial karon ng mga parang bastos ata yan ha. Ijbul meaning can I just burst out laughing. Oh, tapos ang ilapag yung emoji kay katubig yung katong kalabira gud nagkuan ana. Okay ano na daw ang resulta sila pagkuan, sila pag burst out, sila pag laugh, no. Pero anyways, may galo no karong panahon na, no, atong kumusta no, kung usa ba ang estado sa tuang kabatanunan, no, karong panahon na mga higala, no, parehas pa ba sa una? I'm sure parehas sa una, kaya lang mas ma-streamline lang, no, or mas mahisgutan kay tungod natay social media. So na panahon mga higala, I think naagyapon na kanang mga kabuang sa una, naagyapon na karon. Okay, kuan na gyud kanang lahi na gyud ng mga bata gikaron kaysa una kay kuan na sa tig. Naapo yung mga bata sa una panahon mga higala no, mutubag-tubag og ginikanan, dili mo kuan mutubag-tubag og teachers. O di pa dito abot lang sa extent sa kanang pagpangulata kay there are some areas mga higala here in Mindanao mga higala no nga katong na streamline naman to kay gikulata tong usa ka teacher. Nayuban na may higala nanong ganito tong mga pila ka panahon mga higala no nga mabalita sa radyo sa una nga kulatahon nila ilang teacher dire napod amo kun nabato dire sa Davao mga higala. Ilang giatangan kay nagibagsak siya. Oh, so actually di lang gina may sigutan totally kitungod sa radyo ra nato na madunggan. Oh. So anyways, may gala ato ang hisgutan no, and napo dito reklamo po dito sa pangapipila ka mga gidikanan mga higala no, o uban reklamo sa mga gidikanan sa pipila ka mga public schools no, di lang diri sa Davao region pero sa ubang lugar po dinhi sa Mindanao mga higala. Anyways, may higala di na ta maglangan no, ato na paminawon mga higala ang pahayag kabahin ni mga higala no, ni Sir Vince Molihon mga higala, ang chairman sa Committee on Education, Child Protection, and Public Relations sa Kiwanis International Southern Philippines District. Paminaw na to. Well, to be honest with you, based sa observation nato, based sa atong na-experience, mga kasinatian, naman po'y maayo. Pero kasagaran nga nakita nato, di maayo, lalo na sa katong mga vulnerable sectors. Okay, so we'll start from the GDAS, the geographically isolated and disadvantaged areas. Based I think it was June sa National Nutrition Council Region 11, ang atuang incidence sa malnutrition, they are continually combating it kasi nga wala siya nagaubos kundi nagapataas. So naay mga like sa environment nga discuss nila, naay mga several factors ana. Because maybe namay gikaon kung anong malnourished perhaps ang yuta na source sa ilang pagkaon degraded na no, eroded na, so lack basic nutrients no. Then we go to city, not kang city but in the city no, in the city these are reports that these reports are available domestically, nationally, internationally about sa online sexual abuse and exploitation of children. Nagapatuloy siyang taas no, nagapatuloy siyang taas. So why is that? Because perhaps the understanding about this crime is wala po ginasabtan sa mga parents o sa guardians. Nagapadayon lang yapon sa survey na lang yapon tong wala man ay harm kay video naman na, picture naman na. Oh. So wala nila sabtan ang long-term effect ana sa bata uhon. So ingana. So generally the situation of children or sa youth alarming. So usaik to siya sir no na. Sa usaik to nga part. Generally alarming. I think sorry pero kailangan na ko ni isulti kay dili lang nako din experience sa Davao City but nagtabel-tabel manggug ko usahay. So naay maabot sa kuha nga mga cases na report sa mga parents nga na naman daw memo na sa time sa DepEd nga dili pugson og paningil ang mga ginikanan about sa mga extra juice no, dili man daw na mandatory pero nganong naa daw mga principal nga gina-enforce ko daw na tapos hurat-huraton pa no.
So I will not reveal the schools, but I hope DepEd will have a glimpse of this message. Na ay mga several schools sa city o outside the city and even in other regions. So I don't know kung kailangan nila i-republish na sa DepEd na those contributions are no longer mandatory and these concerns our children and our youth. So meaning sa katong mga murag dili man sa pinugsanay pero dili lang mo balibag no nga May hitabo is murag nakahatag unsa ba na disturbance sa una sa mga ma-distract ang mga parents kay all they know is dili to mandatory. But ang ilang mga anak mauli siguro sa balay mo report nga ma or pa kanang naulawan ko kay mention akong name basta yung anak ba. Okay, yung anak biya sa una sa atong time. Wala ka bayad mo ni. Ano ba? So kana nga cancer nga scheme na walay pog sanay basta walang pay balibaray. That affects the mental health of children. So mo panawagan niya sa DepEd na dapat i-address niya siya. Yes, they have to have like yan na every week maron tawagan na i-broadcast na siya. Kung kana siya nga order sa time atik ni VP Sara's DepEd Secretary, if that order is still standing, kung wala ba na gi-amend, wala ba na gi-revise or wala ba na changes or totally revoke ana. So sir, pila ba daw ka schools dito nga imong nadawat na report sir? Nasa chat sa August lang may 5 ka parents na different schools. So 5 Sa Davao ra na siya sir. Davao City isa, 4 sa Gawas. Ha? Davao Region 3, isa sa Gawas sa Davao Region. Sa 5. So daghan pagid din nga Oh yes. Nya kami nga mga ano ba? Mindanao, oh. Di na tawag apil-apil dito sa babaw, ma'am. kanira mga schools kay kanang dili gali nasa sentro. Nasa ano ba? Kilid-kilid yung mga schools. So unsa inyong kwan sir naghatag na ba mo og kwan no? Well, lang sulat na ba mo sa DepEd o wala pa ko nang alam to that extent kay although sa MPC na ako sa Mindanao Peace Council na concern, nag-advise lang ko sa parent nga inga lang nga dili man mandatory. Tapos kuan man ganda para nako ba extravagance ng mga expenses. Okay lang siguro kung electric fan for the room. Pero kana ganing mga extravagant costume na. Oo. Ang kanang 5 nga kuan about man na ana. So dili itong mga katong mga basic mga PTA dili nya. I hope the media will publish this. Public school. Public school tanan. Na isa ka public school nga 200 pesos ang paningil sa ID diri sa Davao City. Oh? Yes. Sulti na ko niya. 200 tapos 1 year lang man ang validity ang ID kay pagka next grade lahi naman. So grade ha, so sabihin grade school. Basta 200 pesos. Katong RFID good sir. Katong RFID nga pag mag-in ka, ma-text mo mama, mo parent. I really have no idea pero para sa nagsulti sa kuwahan siya nga. Sir, akong income kada adlaw 450 ra. Nya akong anak mauni, among kaunon mauni. Imagine kung sa 450 kung mukhaon sila karning manok. Ang isa ka kilo kulang na siya ka pamilya. Ano po, bugas sa pagplitis bata. Ano kumain anak? So although I don't want to kuan naman mention specific details pero naing anak na sitwasyon, no? Kay tagaan na tong chance nga magrepent or to do some modifications. Maybe understand kay lisod po ba ang role sa mga teachers, no? Critical po ba ang role in molding the youth? Pero sa siya sir ang teacher sa nagkuan or ang PTA officer sa Okay, the text message goes this way. Sir, mangayo ang tanan kog tabang. Kung ano man, ginapugos mo gud mi pabayad aning ingani nga ang among pagsabot is dili naman ni mandatory. Ko inga lang si ma'am nga dili naman mandatory nya. Ayaw lang mo appeal kung dili gyud needed kay extravagance naman ang ingana. Tapos regarding sa ID, separate case ni. Regarding sa ID, kung unsay feature sa ID, unsay naa sa ID nganong ingana ka mahal. Nga 20 pesos naman na sa UM.
Bolton day Bolton. So kato gani RFID. Pero 1 year ang validity, ana. Mahal man daw sir. Amo kay sa UP lifetime 500 naman. Ito Lifetime. no, siguro gito sa mga panahon ni sir. Oh, gani. So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag ni Sir Vince Bolihon, mga igala, no? Gikan sa Kiwanis International Southern Philippines District, mga igala, no? So, kaya po to 200 pesos ang IDA, sa din na, RFID, no? Actually, mas ni barato gani na karon gani, no? It's because sa pagkuan sa mga material, mga igala, gikan China. Oh, ni barato mga ginakaroon gani, no? Sa una kay, so, nagutoy ID sa unang mga igalan tong elementary pa ko kay unso ni kanin kana plastic sa una 50 mahal man kayo karon 50 barato na lang na barato na siguro ng ID hay ni nga ano makadako no 200 gyud no ano ka na o basig lahi po to nga ID po if it's or basig bantayan po dapat sa ginikan basig nagapil-apil po na kanang organization po na inyong mga anak pod no nya mo na ang bayro no tapos kamo igo-igo rang kwarta mo na problema karon basig nakuan lang mga eskwelahan ba no kay mo to nya apil organization tapos mahal rapod kayo bayro no so reklamo gid magilikan nya wa kabalo ginikanan nga lahi dito dito ang ilang anak ni apil sa dili mandatory nga bayro non no nya kinahanglan kayo mo siguro kay napugos kinita pa lang maestra di ba pumogin na pa sa mga tadawatan no nga ang mga teachers gid sa public school say mutapal yun na no pero mabay pili nga di sa profession ng teaching may it's vocation so kato no unta po no well mas ninot kung imbestigahan na sa DepEd no o sa Department of Education kay para makita kung unsa gid ang tinuod no kay basig ang mga bata day nang apil ng mga organization nga kaning kuan apil organization nga mahal kayo bayro nun kikinahanglan kana ako actually may gala sa una kay mo reklamo pud ako papa kay akong papa sa una kay mahal kay bayro nun dili man na kailangan di man na kuan well tinuod na no pero dili siguro na to ikuan po na to nga kung basig church to kay basig ni apil lagi sila ana no nga although dili mandatory pero niapilin mong anak-anak anak lang gud so dapat mas nindot to imbestigahan at least na bring up ni imbestigahan no kung unsa ba dapat no napabay pondo dapat anak nga ibutang pero competition man gud pride na sa inyong school anyways may gala balik kita man lang sa mga importante painumdum ni ato si Diana. Balik kita mga igala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquita mga igala din ito no palalax-relax sa direkan ito no na relax gid mga tambayan no kay nindot matugmatik karon na pero kabantay mo sa matik karon mga igala no nga di ba daghang surfer especially pag ting amihan na amihan ba na or habagat pag ting amihan mga igala no kay kuan mga igala no na naga-skimboard na naga-surf no daghan na sila mga grupo diya sa mga kuan mga igala no mga skimboarder o mga surfer although dili mo pang surfing na pero naga-practice og surfing diya sa kuan mga igala no dara sa may dahikan no kay tungod sa nindot nga balod no hindi siya nindot tungod sa kanang kuno fit balod nga fit for skimboard og surfing no diha sa Mati City mo na nga pero umaligo ka dara sa Mati ayon lang gyud ka kung di ka kabalo mo lang oy ay na lang gyud kini usay manguha na ilang dagat diha pero dito ka sa may kuan sa may public beach nila may sa Menzi no nga tingala ka mabaw pamanto pag-abot sa unan pila lang ka metro gikan diha sa mabaw mulalom naman pod so delikado gid mo ligo gid dara mga igal no kun di ka kabalo mo lang oy kanang kunon ka bikogonon ka try ko diha wala ko ni usab experience na ko to
abot lang kay sa uban kay from nindot mo kay kana sa tungod sa kadako sa ban labi na kanang mga gikan sa October to February. Grabe ng balod diha ba no? Even diri sa Turil sa may Kalayaan Beach, di ba? Dako pong balod diha. Kantilado po na dira po nga lugar po. But anyways, may gala, naghisgot lang ko beach diha sa Mati, may gala no kay. Na yung mga grupo sa mga surfers diha sa mga gala no sa Mati City. No nga abi na to kanang chill lang ba no kanang apo kada pa atchup lang mga surfing lang po diha mga gala ba no. Syempre, nakagja, checks magnet ng mga maayo nga surfer. How can na siya? Pero dili day na anak day na ilahang grupo, mga grupo di sa mga surfers, mga katambayan. Okay, daghan din nanday isa ka grupo no. Actually, ning kuan gini sa mga higala no. Okay, na sila advocacy no on environmental protection no. Gusto nila maprotektahan ang kadagatan sa Mati City mga higala no. Gusto nila protektahan mga higala no nga of course ang mga marine species no like pawikan no okay ang pawikan mo daw mga higala no usa mo daw na sa makapabalanse sa nature no makapabalanse sa ecology no nga pag walay pawikan ay tendency nga managhan ng mga jellyfish no pag managhan ng jellyfish mga higala kisa may mukan ang pawikan na may mukaon sa jellyfish mao day na di ay nga daghang pawikan nga mamatay tungod sa plastic pag kay abi nila maalaan nila ng jellyfish kaya si kon mga higala pawikan mo ni mukaon sa mga jellyfish no para dili mahadlok ang mga isda nga moadto dira no kay mahadlok mo na ng isda daw mga higala no nga mo kwadra sa mga jellyfish daw no so mao na ang ilang ingon no and then kanang isa po day kanang tuyom indicator din ng tuyom di ay mga katambayan no nga polluted na ang maong dagat now I know wala may higala gina-raise na ang awareness karon no sa grupong Amihan sa Dahican Balod sa Paglaom Incorporated ana tawagan ni kanang SEC register siguro ni kanang incorporated naman no ilahan ang kuan mga higala na ila sila advocacy nga ilang kuan karon na gusto nila ipakatag mga katambayan no so anyways may higala di ta maglangan din ato nang paminaw no ang president sa Amihan sa Dahigan Balod sa Paglaom mga incorporated mga higala no na si Pedro Plaza o ang ilahang founding member pod sa moong kuan no sa moong grupo nga si Winston Plaza. Anyways, may higala, paminaw na to ang ilahang advokasya diri sa tuwang programa. Amihan sa Dahican Balod sa Paglaom Incorporated was born in 2004. So April 4. So at gitawag na mo siya Amihan. That is the strongest wind from south monsoon from sa tail sa Oriental and belong na ang Siargao, belong sa Angkwan. So namugda ang grupo as a local surfer sa Dahican, which is Dahican pinaka mainstream in sa moang gina-highlights in the sa Mati City. Sa tourism is ang Dahican, one of the most na beautiful bay in the world. And then nag-start ang mga grupo kanang diri lang sa sa Baybay, localize lang kayo. And then one of our aim last is only playing surf lang and the skimboarding na ma-enjoy namo ang kadagatan. And then after 4 years, and then we engage another advocacy, which is to promote the ecotourism. That is one of our
what we call advocacy ato na time na samtang nagsige mi og dola og surf sa atong dagat, which is natay dapat i-return, which is we are tawag na mo sa una protector in the ocean gud siya. Man ang amo lang trabaho is only cleaning at the beach shoreline para malimpyo siya. Kay back 2000 ang dahikan na time is only for fishing ground gud siya. So pag abri na mo 2008 to 10, so we promote ecotourism, which is dito po namo makita ang amo ang pinaka majestic na mga marine wildlife yun nato. So dito nag-focus mi sa sa pawikan na mahatagan siya o pagtagad with the localized Samoa pong effort yun. No other than like agency before na nitabang Samoa, so Samoa lang effort na namugna na mo to amo ang conservation dito sa about sa pawikan. So pila ka years nagdagan ang among grupo with the positive of our work yun na mahatagan ni recognition by the city, and then tabang po una-una wala man gilain na mo na tabang na makuha is ang suporta gigikan sa na nakita ang amo ang gamay na initiative gina-promote with the help of the LGU to na time na nindot siya i-open up to the public man mo amo ang ginaing karon is gadagan ng panahon na nindot siya with the tourism, the sustainable tourism among ginakuan ba gamit na i-engage po dili lang always kanang mga makita nato na nindot. So amo ang gina-partner karon is ang conservation sa tourism. Mas dako ang potential na mo last long siya kay tungod ay ang ginagamit at is natural resources yun sa ato ang sa mapping namo. So with the help na sa mo ang paningkamot, so ni sulod pud ni one of our goal na time is tanan na mga volunteers, tanan na gusto mo hatag pagdayag na sa mo ang na magpa-members dito sa mo ang second na kuan is you need to go to school. So we hire mga bata katong gusto mag-play og surf, gitudloan na mo about conservation, and then we spend of our ilahang time yun ginasend na mo to the school katong mga out of school youth and man less fortunate kanang wala yung kahatag ang mga parents sa ilaha ba. So we sa mong idea sa conservation, we gather the funds and then we'll send the children to the school gid siya, ma-private man o ma-public gid siya, at least makatuon gid na. That is our aim kani adto. Until now we'll continue by karon pasalamat mi is new dapat ang government and tanan 10 points of agenda of ang mayors po namo ron nasulod din po namo ang iyang 10 agendas karon we're planning sa among grupo po na mosulod na po mi og policies na we create policies with the LGU and the provinces po na para mahanay gud ang amo ang that is mahanay po namong 10 points of agenda sa among grupo, and then the support of sa suporta po sa among local government dito na po siya 10 agendas po na pwede po namo ma-continue gyapon namo ang advocacy. Thank you so much, Sir Pedro. Well appreciated, sir, inyong mga laudable nga mga advocacies. By the way, sir, kaya pa mo na i-train ni mga sa surf, sir, kami? Actually, yung surfing panang springboarding, it's another kind of siya ba, pang sa extreme. As we call this, ang natin lang is hindi lang siya pang tourist na pang unwind. Kung napos yung mga extreme, so walay pili na siya. So until we have a visitor from residential visitor na ginamo from Japan, is ang edad is
85 years old na siya. Ang tigkaroon na continue gyapon siya. Agoy, kaya pa. Ana siya ba? Kaya pa, dili pa iyot ang tanan. So, di wala gano'n, di pa higit ang tanan. Mga gani, so pwede pa dito mag-surf. Okay. So, basically, unya, sir, i-train mo yung ano, sir, ha? Wala tayong board, pero basic. So, Winston, sir, I believe you are celebrating your 20 years. Tama, sir? 20 years mo to sa inyong grupo, sir? Yes, Please, po. unsa atong mga activities in line sa inyong celebration, sir? Katong nga mo ang ginapadayag gid namo ang pag-promote about sa sa ecotourism labi na sa pagprotekta sa atong kadagatan. As the surfer sa Mati, ang gina-promote man gud namo dapat kami ang maging ocean warrior, tagalabalantay sa dagat labi na gid sa pagprotekta sa pawikan. Kay karon na year, nagpagawas ni og 24,000 ka itlog, 247 ka mama ang naglay sa shore, and then ang nag-hatch is 22,000, and then dari sa ato namatyan gid siya, pero part of the nature ko siya. And then after 14 years ma'am ganang ginabuhat namo sulod sa 21 ka tuig, 21 katuig, 100 of 1,000 na turtle ang mga pabalik sa dagat, and then 1% lang ang mag-survive ato after 14 years. Bago na po katong daliti turtles, mubalik na siya after 14 years. O katong dahil sa atong sa 1% na ginakaon to siya sa isda. Mo bitaw gina-orient na mo sa mga guests dito na madto sa Mati. Mati is not only na magdadula lang og surf, nagadula og ski, maligo. Ang daris na among gina-promote ito ang pagprotekta sa kinaiyahan. Tingnan naman, for example, pag wala tay pawikan, wala tay mga whale ung unsa na ang sa dagat, possible pa ta makakaon pa tag isda kung walay pawikan. Wala tay isda kay damo daghan pawikan, damo daghan isda. Kay nga naman ang pawikan man gud mo na ang nagahatag o nagapalimpyo sa atong dagat, sa coral, sa seagrass. Pag healthy ang atong water, good kayo daghan mag-itlog. Pag hugaw na ang atong dagat, diha na pud nato makita ang dagang sea urchin. Ang ginabuhat sa sea urchin, dili na mo dapat matingala kung kinsa man mo kaunog sea urchin sa inyo Tuyong. Ang sea urchin mo na ang nagalimpyo sa ato ang nag-fertilize sa atong tubig para healthy siya. Pag the more healthy atong tubig, the more daghan ang mag-itlog na isda. Dili gyud siya pagkaon ng sea urchin. So galit kami sa tuyong, sir, kay ug makuanan mi matunog, di ba? Pero dako gid kay siya goal. Yes, ang tuyong ang good mom, pag hugaw kay atong lugar, pag weak ang atong oxygen water, the more daghan gid na sila. Kasi sila ang nagalimpyo para good ang water na ipagawas na pod. Yes, pag dagay tuyom, polluted ang lugar. Asa man sa part sa ato ang lugar na daghan tuyom, ibig sabihin ma'am, baba ang tubig, ang oxygen. Ang ginabuhat namo as the mga volunteer for almost 21 years, mo na nga mo ang pagprotekta, pagpromote, pagpahibalo sa katawhan na dapat alagaan nato ang atong kinaiyahan sama sa for example, kung giunsa nato paghigog mga atong pamilya, atong mga anak, atong partner, ingana pod ang pagprotekta nato sa kinaiyahan. Kay kung useless naman kung unsa ang atong naabot na achieve sa atong kinabuhi, kung ang atong palibot, ang hangin na atong ginalanghap, ginabayaran na, ginapalit na, hugaw na ang atong tubig, di ba? Kung dili nato alagaan ang atong kinayahan, labi na ang kadagatan, pag-unsa naman ta, kung saan man na next generation na pabatay isda mapakaon sa atong pamilya. Munang kami, ginahawag yun na mo ang kabatanunan, o katong mga nasa school, na magtinabagay ta sa pagprotekta gyud sa kinaiyahan. Kaya maoro gyud na dapat natong wala dili na to mapalit. Okay, so helpful day ang tuyong kayo na. So tuyong sabihin ma'am, indicator siya na hugaw ang atong water, polluted. Yes po. For example ma'am, asa man dakan tuyong diri, sir? For example, jellyfish. Kung wala po'y pawikan ma'am, too much ang jellyfish dagan. Ibig sabihin wala po'y isda mabuhi. Okay.
pawikan lang ang pwede magpagamay sa ilaha, mukaon sa ilaha. Kay ang pawikan ma'am, sila gid ang pwede lang gid mo kaon. Kaya nga naman ang jellyfish man gud ma'am, pag too much kayo kasi isa ka gabi 85,000 ang ilang gina-produce na itlog. Pag walay mo kaon na to ma'am, wala po tayo isda mabuhi. Wala dili po ta makaligo sa atong dagat. Muna dapat balance gud ang ato ang ang pag-alaga sa Oh. Wala no, kalami gid ay mag-study og no? Marine bio, tama no? Marine bio. Pero kami lang dili may mga marine bio, mga surfer pero ginatry gid na mo giunsa na mo ba kanang as a surfer ma'am, kay ang mga surfer man gud sa una, pag makita ka surfer ka, lahi man gud ang ilang pananaw sa surfer. Munang kami na surfer sa Region 11 sa Mati, gina-try gid na mo ma'am ang pag-surfer ka dapat nature lover gud ka, dapat alagaan nato atong kinaiyahan. Kaya sa ubang lugar pag surfer ka lahi man gud ang ilang tanaw sa imuha gud. Oo. Sige tan sir. Lang, sports lang, lang. Pero lang na upuan na inyo nga kanang nag-expand na mo aside sa inyong hobby no. Yes po. So mo to mga igala ang advokasya sa amihan sa dahikan balod sa paglaom incorporated mga igala indot yung ani nga tatanan mga igala mga grupo na sila kanang banok kining advocacy. Oh, well indot actually capable man ang tanang mga grupo na to have an advocacy pero usahay man gud mga igala abot lang sila hapon may usahay man gud mga igala namo gyud mga grupo may advocacy pag musulod na ang kwarta silang advocacy dito na magkabulabog unta kani sila dili and padayon nilang tabangan padayon nilang tabangan ng ato ang kinaiyahan protection our government also will ilang tabangan na to ang gobyerno sa atiman pagprotekta sa to ang kinaiyahan especially sa kadagatan kay ginapkuan ben anto ng Mati City isa ben sa to ang dako nga kaning tourist attraction dinhi sa Davao region mga igala so sa dagang salamat sa inyo amihan sa dahikan balod sa paglaom incorporated for that advocacy especially kanang sa inyong pagkuan sa pawikan inyong pag-protekta diha sa sa to ang mga pawikan nga mangitlog diha sa kadagat sa baybayon dagang salamat sa inyong dagang salamat sa inyong pag amo ana nila Anyways, mga katambayan, wala tayong oras. Sa ngalan sa Tibok Persa, sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ako yung nakauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.